na magpapayo sa atin at magbibigay ng kanyang manifestation ang ating minamahal at ginagalang na Majority Leader Martin Romualdez. Maraming salamat po, Chairman Jonathan Kuya C. Alvarado. Honorable Speaker Alan Peter Compañero Cayetano, Chairman Franz Chicoy Alvarez, Chairman Kuya Jonathan C. Alvarado, Chairman Michael T. Defensor, my dear colleagues in the House of Representatives, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we are gathered in this august chamber to hear the closing arguments on the issue at hand, whether ABS-CBN deserves to be given the special privilege of a franchise to operate and maintain radio and TV broadcasting stations in the Philippines. Two of our brilliant and eloquent colleagues, Deputy Speaker Dante Marcoleta and Representative Rufus Rodriguez, will speak before us to summarize the issues that have been discussed lengthily and exhaustively for the past 2 months. As held by the Supreme Court, and I quote, "A legislative franchise is a special privilege granted by the state to corporations. It is a privilege of public concern which cannot be exercised at will and pleasure, but should be reserved for the public control and administration either by the government directly or by public agents, under such conditions and regulations as the government may impose on them in the interest of the public. It is the Congress that prescribes the conditions on which the grant of the franchise may be made, and thus the manner of granting the franchise to whom it may be granted, the mode of conducting the business, the charter and the quality of service to be rendered, and the duty of the grantee to the public in exercising the franchise are almost always defined in clear and unequivocal language." End quote. Before the Congress went on sine die last March, the House of Representatives unanimously approved my motion to allow our standing committees to continue holding sessions and meetings during the legislative break. The Majority Leader's motion was made precisely to allow the Committees on Legislative Franchises and Good Government and Public Accountability to continue their deliberations on all measures related to the application for the franchise of ABS-CBN Corporation, even while the House of Representatives was not in session. Nakinig po tayo sa panawagan ng sambayanan. The majority of our people are eagerly anticipating the decision of the House regarding the franchise application of this giant broadcast network. This issue, I must admit though, has deeply divided the nation at marami po ang nagpahayag na gusto nilang magbukas muli ang ABS-CBN. Pero marami rin ang nagsasabi na wag nang bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Both sides have valid arguments for or against the granting of the new franchise. Thus, despite the limitations brought by the COVID-19 pandemic, we attended to the call of duty and continued our discussion on ABS-CBN's franchise application. And for the record, the Joint Committee held 12 hearings. These hearings lasted an average of 9 hours per day. Some of the hearings even lasted past midnight, literally burning the midnight oil. For their hard work and perseverance, I salute the chairman and the members of the two committees, as well as the other House members who attended the hearings so diligently. Let me also extend my warmest appreciation to all the congressional staff and House Secretariat who toiled with us in the trenches day and night. Pasensya na po kung hindi kayo nakabakasyon sa sine die break, but after we conclude our deliberation on the ABS-CBN franchise application,
I pray that all House members who will vote on this issue will be guided primarily by the sense of duty as elected representatives of our Congress. In casting our votes, may the Constitution and existing laws of the land be our compasses. Also, I trust that the summation of facts that will be presented to us today will be of great value in making fair and impartial judgment. Let the facts and not innuendos or hearsays steer us to a wise decision. And I also now appeal to our people to respect whatever judgment is rendered by the House of Representatives on the issue. The framers of our Constitution have deemed it wise to give Congress the power to grant franchises, knowing fully well that our elected legislators will uphold the interest of their constituents at all times. Rest assured that the voice of our constituents and the voice of our people will prevail. Thank you all. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Majority Leader Martin Romualdez, at mula po sa mga miyembro ng bumubuo ng committee ito, kami po ay nagpapasalamat hindi lang po kay Majority Leader, kung hindi sa buong bumubuo ng Committee on Rules, kasama na po ang ating minamahal na Speaker Alan Cayetano, sapagkat hindi rin po sila umuuwi hanggat hindi kami natatapos sa aming mga hearing. Maraming salamat po. Chairman Chicoy. Salamat, Chair Jonathan. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa summation. Atin pong tatawagin si Congressman Caloy Zarate para po sa kanyang summation po. Kong Caloy. Isang maalab na pagbati sa ating mga kasamahan sa Kamara, kay Speaker Alan Peter Cayetano, sa ating Majority Leader Martin Romualdez, sa ating Minority Leader Benny Abante, sa ating Chair Chicoy Alvarez ng Committee on Legislative Franchise, Chair Jose Alvarado ng Committee on Good Government, at sa lahat ng ating mga mamamayan, ating mga kababayan na nakasubaybay sa pagdinig ng Kongreso sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN. Mayo 5 po ng kasalukuyang taon nang biglang pinatigil ng National Telecommunications Commission ang pagbo-broadcast ng ABS-CBN. Makaraan ng 10 araw, dumating sa ating kapuluan ang Bagyong Ambo. Sinabi po ni Leo Gipalaga ng Artiche Samar na ginutay-gutay ng bagyo. Ito po ang kanyang tinuran. Kayo pa lamang ABS-CBN ang nakarating dito na media. Kahit anong media, wala pang nakapunta dito. Ang kwentong ito ay nauulit hindi lamang 10, hindi lamang 100 o 1,000 beses. Sa loob po ng mahigit na 60 taon, andun na ang ABS-CBN sa lahat ng kalamidad. Sila ay naghahatid ng balita, nangunguna magbigay ng relief and rehabilitation. Ginagamit ang media para makapangalap ng donasyon para sa mas mabilis na pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta. Sa katunayan, mga kasama, nandoon na ang ABS-CBN sa pagsabog ng Mount Pinatubo o sa trahedya ng Yolanda. Kaya kamakailan, nasabi ng isang survivor ng Taal Volcano eruption sa public service team ng ABS-CBN nung pumunta ito doon sa kanilang lugar, alam naming darating kayo. Kaya ito pong Marso 12,
Pinatupad din sa ating lugar ang community quarantine dahil nga dito sa pandemya ng COVID. Si Reynaldo Alcala, isang taxi driver, ay na-interview ng TV Patrol at naluluha siyang isinaad. Ganito po ang kanyang tinuran. Magugutom talaga kami pag hindi kami bumabiyahe. Mahirap pag naging mahirap. Marso 19, inilunsad kaagad ng ABS-CBN ang Pantawid Pag-ibig. Ginamit ang media para manawagan sa private sectors at sa mga lokal na pamahalaan na magtulong-tulong para sa milyon-milyon nating mga kababayan na walang makain dahil hindi na sila makapaghanap buhay. Hindi lamang sa salita at sa balita, ang serbisyo publiko ay ginagawa ng ABS-CBN ng maraming taon na. Tayo pong mga mambabatas, mga kongresista, marahil marami sa atin ay hindi pa ipinanganak. Ang hindi pa ipinanganak, subalit naglilingkod na ang ABS-CBN sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahirap. Gayunpaman, pinadaan natin sila sa marahil sa pinakamahabang franchise hearing sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ang ibang nag-a-apply para sa prangkisa, walang kapawis-pawis, kaunting araw o kaunting oras lamang ang nagdaan, ay meron na silang prangkisa. Pero ang ABS-CBN, pinadaan natin sa butas ng karayom. Subalit, hindi naman ito masama. Ito ay naging pagkakataon para mapatunayan natin na kahit na ang pinakamasusing pagsasala, lumutulutang ang katapatan at ang integridad ng ABS-CBN network. At hindi lang ito sabi-sabi. Sino ang nagpatutuo nito? Mismong mga ahensya ng gobyerno, ang Department of Justice, ang Bureau of Immigration, ang Securities and Exchange Commission, ang Presidential Commission on Good Government, ang desisyon ng Regional Trial Court, ang kataas-taasang hukuman, ang Bureau of Internal Revenue, ang PESA, ang COMELEC, at maging ang Department of Labor and Employment. Hinungkat natin halimbawa nung una ang citizenship ni Ginoong Gabby Lopez. Mayroong nagbibintang na siya ay hindi Pilipino kaya hindi maaring maging may-ari ng isang media company. Pero ano po ang sabi ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration? Sinabi po nila, si Ginoong Gabby Lopez ay ganap na Pilipino. Pinaliwanag ito ni Justice Undersecretary Emeline Aglipay-Villar at ganito po ang kanyang tinuran noong ating pagdinig noong June 5, 2020. Sabi po niya, tungkol sa pagbibigay ng kumpirmasyon sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, hindi ito pamamaraan ng pag-grant o pag-perfect ng citizenship. Dahil siya po ay mayroong magulang, both father and mother, na Filipino citizen. Kaya sa kanyang pagkapanganak, siya ay isang Filipino citizen. Dagdag pa dito, ito naman ang sinabi ni Justice Assistant Secretary Nicholas T. sa usapin ng partisipasyon ng may sinasabing dual citizenship sa pagmamayari ng mass media. Ano po ang sabi niya? Ganito po. Sinabi niya ito sa ating pagdinig noong June 8, 2020. Quote, "From a legal perspective, it appears that there is no distinction made between pure Filipino and dual citizens when it comes to participation on these activities." Ang pahayag na iyon ay sinang-ayon na naman din ng Commissioner ng Securities and Exchange Commission, si Ginoong Ivair Luis Amato. At ang sabi niya, sa pagdinig na ginawa rin natin noong June 8, 2020, sabi po niya, and I quote, "Our interpretation of the dual citizenship law has been similar to that of the Department of Justice. A dual citizen is 100% Filipino." Sinabi rin ito ng Legal Department ng Securities and Exchange Commission na pwedeng maging may-ari
si Ginoong Gabi Lopez ng isang media company. Sa madaling salita po, mga kasama, mga kababayan, walang pagkakasala. Sinabi din ng Securities and Exchange Commission sa usapin naman ng pagbibenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipts or PDR na itong araw ay alinsunod sa ating mga batas. Kaya muli, walang pagkakasala. Ganito ang naging pahayag ni SEC Commissioner Amatong, and I quote, "At the time when the PDRs were issued in 1999 and registered with the Securities and Exchange Commission, the prevailing view at that time was that the PDRs do not reflect transfer of ownership to foreigners." Close quote. Sinabi po niya ito sa ating pagdinig noong ika-11 ng Hunyo 2020. Sumunod naman po, madaming kumalat na fake news na nagsasabing ang ABS-CBN daw ay hindi nagbabayad ng buwis. Pero ano po ang sabi ng BIR? Malinaw po ang sinabi ng mga kinatawan ng BIR nung andito sa ating pagdinig. Ang ABS-CBN ay palaging bayad sa buwis. Katunayan, ito ay isa sa pinakamalaking taxpayers ng Pilipinas. Sinabi rin ng PEZA, walang tax shield na ginawa ang ABS-CBN. Ganito po ang tinuran ni Ginoong Manuel Mapoy, ang BIR Assistant Commissioner for Large Taxpayer Service nung ating ginawang pagdinig nung unang araw ng Hulyo sa kasalukuyang taon. Ano po ang sinabi niya? And I quote, "ABS-CBN Corporation is regularly paying taxes for the past years. Ang total payment po ng ABS-CBN from 2016 to 2019 ay inabot ng 15,382,423,364 centavos. Close quote. Muli, mga kasama, mga kapwa ko mambabatas, mga kababayan, walang pagkakasala sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Sumunod naman, ang mga pasilidad ng ABS-CBN ay kinuha sa kanila ng pamahalaan noong batas militar at ginamit ng pribadong kampanya nang hindi nagbabayad ng sapat na renta. Ang sabi ng Presidential Commission on Good Government, ang isang desisyon ng Regional Trial Court at maging desisyon ng ating Korte Suprema, ang ABS-CBN ay nararapat lang na maibalik sa mga pamilyang Lopez. Muli, naging ganito ang naging pahayag o testimonya ni Justice Assistant Secretary T sa ating pagdinig na ginawa noong June 18, 2020. Sinabi po niya, open quote, "Takeover is limited only to possession and does not include ownership of ABS-CBN." Close quote. Kaya malinaw po, muli, walang pagkakasala na maibalik ang ABS-CBN sa pamilya ng mga Lopez na kinuha sa kanila noong batas militar. Sumunod na usapin, sinabi ng COMELEC na ang ABS-CBN ay walang nilabag na election laws. Walang nilabag. Kaya muli po, walang pagkakasala. Sa usapin naman ng trabaho, totoo na ang ABS-CBN ay nagkaroon ng labor cases. Pero ang DOLE na mismo ang nagsabi, karaniwan sa mga malalaking kumpanya ang magkaroon ng labor cases. Ang sabi ng DOLE, ang ABS-CBN ay laging nagbibigay ng kooperasyon sa proseso ng paglilinaw sa labor cases at laging sumusunod sa inuutos ng batas. Sa katunayan, dito sa ating pagdinig nitong mga nakaraang mga araw, napag-alaman din natin na ang nagbibigay din ng mga benepisyo ang ABS-CBN on top of the statutory benefits na nakalagay sa ating mga batas. Kaya muli, sa usaping ito, walang pagkakasala na napatunayan. Mga kapwa kong mababatas, mga kasama, mga kababayan, nagsalita na ang mga ahensyang may pangunahing jurisdiksyon sa mga issues at usaping ibinabato sa ABS-CBN. Sa ilalim po
ng primary jurisdiction doctrine, agencies charged with particular regulatory duties are accorded respect on issues within their special competence. Kaya nga ang mga korte, kahit pwede pa nilang pagdesisyonan ng isang bagay, ay hindi nila ito ginagawa habang ang isang usapin ay nasa kamay na o nasa jurisdiction na ng isang administrative or regulatory agency. Kaya malinaw po ang binanggit ng mga inibitahan nating mga resource persons sa iba't ibang regulatory agencies. Walang napatunayang pagkakasala ang ABS-CBN. Muli, matapos ang napakaraming bintang, uulitin ko, walang napatunayan na pagkakasala ang ABS-CBN. Sa halip, nakita natin ang kanyang pakinabang sa bayan bilang tagapaglingkod. Sinabi din ng milyong-milyong Pilipino na ang ABS-CBN ang pinagkukunan nila hindi lamang ng impormasyon at aliw o balita, kundi pati na rin ng aral at inspirasyon. Noong ang ABS-CBN ay pinasara ng National Telecommunications Commission, kahit na nangako ang NTC sa kapulungang ito na hindi nila isasara ang ABS-CBN habang tuloy-tuloy na dinidinig ng kapulungang ito ang prangkisa nila. Ano po ang nangyari noong Mayo 5? Nakita natin sa mga viral videos na may mga taong minartilyo pa nga ang kanilang TV. Sa pagkakataong ito, tingnan po natin itong video na ito na Ngayon, naglabas na nga ng cease and desist order itong National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN. Ibig sabihin, Hihinto po ng ABS-CBN ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming program. Nakakalam po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi kami mananahimik. Hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Masakit sa amin dahil pinasasara kami. Marami pa po tayong mga hangarin para sa Pilipino at sa ating bayan. Parang anak mo na rin. Wala ka ng kwenta, wala ng ABS-CBN. TVN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Wala po kaming nilibag na batas at nangangako po kami na patuloy kaming magsusumik na maging mas mabuting kumpanya. Dito sa ABS-CBN po, it is not just a job, it is a calling in the service of the Philippines. Labis na sinusubok ang katatagan ng ating pamilya. Ang dating mga ngiti napalitan ng mga luha. Ba't di ka naiiyak? Wala ka nang mapanood, wala ka ng balita. Talagang nakakalungkot ang TFC. Doon kami humuhugot at tumukuha ng lakas ng inspirasyon para humaba ang buhay namin dito sa Saudi. Karoon lang ng hoping kabiguan tayo sa nangyari sa CBN. It's so hard to accept kasi ito lang ang aming libangan. Nanonood na po kami ng sine mo. Kaso ngayon, wala nang po mapaglibangan ngayon. Check mo yung TV Plus mo. Antayin na lang na magbukas ulit. Nung lumakot yung sinabaybayan mo, bigla na lang mawawala. Sa mga bata, parang ang laking kakulangan. Lola, please! Oy, nilipat ko. Wala na. Hindi lahat kasi ng channel dito malinaw, kaya kailangan ABS-CBN talaga. Wala kami talagang mapagkuhanan ng mga information. Kasi po umiyak ako. Hindi ako makapanood. Nakakalungkot lang isipin kasi naging parte na siya ng buhay ko. Kahit sabihin mong nakakapanood naman kami gamit yung gadget namin, iba pa rin kasi yung experience na sa TV mo talaga napapanood. Lalo na kung may mga kasama kang nanonood, kasama mo barkada o pamilya mo. Ang dating pagkasabik napalitan ng panghihinayang. Kusang sama sa mga ng loob ko dahil yung mga tinutulungan ko ng ABS-CBN na napakarami, yung mga pinag-aaral, paano na po yung mga bata na yun? Kami po nagmamakaawa sa inyo. Napakarami pong nagtutulungan ng tao dito, lalo-lalo na sa mga nasa iba yung bansa. Naiinis ako sa totoo lang na may mga natutuwa na may mawawalan ng trabaho. Di ko makita kung ano ang naging dahilan kung bakit nila pinasara ang ABS-CBN. Bakit kung kailan lockdown, sumabay pa yung pag-shutdown ng ABS-CBN? Lalong naging malungkot ang buhay ng mga Pilipino dito. Nawalan kami ng impormasyon tungkol sa kung ano ang mga kaganapan ngayon sa paligid. Nahihirapan kami sumagap ng balita. Kung mawawala ang ABS-CBN, parang mawawalan din kami ng kapamilya. Hindi naman din po kasi yung channel mismo yung sinisira, mismo mga Pilipino.
para sa ating mga pangarap at para sa katotohanan, hindi tayo mag-iiwanan. Sana po pagtulungan po natin na maibalik po yung ABS-CBN sa IRI. Nakakamiss na po yung mga magagandang palabas sa ABS-CBN. Timang ited iti ragsak iti pamilya. Ito yung network na malaki yung malasakit sa mga bata. Naway protektahan, yakapin ang buong pamilya, ang buong korporasyon ng ABS-CBN. In the service of the Filipino, sa katotohanan na magbigay saya na may pagmamahal. Bakit mahal ko ang ABS-CBN? Simple lang po, kasi mahal din kami ng ABS-CBN. Ipahayag ang inyong nararamdaman. Hindi maghihiwalay, kapamilya ko. Masukol Family loves ABS-CBN. Pangalan family love ABS-CBN. Pamilya forever ang Pilipinas family. We love you ABS-CBN. Selva Nakalali Family. Pamilya forever. Pamilya forever. Pamilya forever. Ibalik ang ABS-CBN. Forever kapamilya. Kapamilya forever kami. Ibalik ang kapamilya ng bawat Pilipino. Ibalik ang ABS-CBN. Sa nakita po natin sa maiksing video na yan, ang matinding reaksyon ng ating mga kababayan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ilan nga, itinapon ang kanilang TV set sa apoy o sa ilog. Aanhin pa daw nila ang kanilang TV kung wala ng ABS-CBN. Pero mga kapwa ko mambabatas, mga kababayan, sa likod ng kanilang pagpapatawa, meron silang sinasabi sa atin na mahalaga. At ano po yun? Bakit ninyo ipagkakait sa amin ang kaunting kaligayahan sa pang-araw-araw? Ang karamihan sa kanila ay hindi nagpapatawa. Sila ay mangiyak-ngiyak kasama ng mga elderly people, ang mga senior citizens na nawalan ng paborito nilang mga programa